Maliligo nga pala muna tayo bago tayo mag-asikaso, mag-makeup. Oo nga pala guys, narito nga pala tayo sa kwarto ng aking kuya. Dahil umalis sila, kaya ako muna ang magbabantay ngayon dito dahil mamaya magla-live ako sa TikTok. Bye! Liligo muna ako. Bye mga Ming! Liligo muna ang inyong nyang-nyang. Okay, papaanda rin natin yan para mabango. Suksan muna natin. Ayan, and then yay! Medyo ayan. Julie, pahiram muna. Okay. Gamitin lang natin tong headband para hindi sumabit sakit sa ating mukha. Ayan, tulad yan. Naka-headband na tayo pero nakasabit pa rin. Ayan, gagamitin natin tong maliit lang binili ko kasi konti lang naman yung ginagamit ko. Lalagay lang natin siya sa eye bag. Ganito yung ginagamit ko, liquid foundation, pero hindi ako gumagamit ng concealer kasi nalalakitan ako. Ayan, konti lang. Pampatakip lang ng itim-itim sa eye bag. Ewan ko ba kung bakit tayo eye bagin? Libagin na nga, eye bagin pa din. Diyos ko. Ayan, gagamitin ko lang tong sponge ko dito sa ating foundation. Para maging maayos ang ating... Bakit kaya kapag nagme-makeup tayo, nakaganon tayo na? Tinatakpan ko lang siya ng yung eye bag ko. Tinatakpan ko lang kasi ang itim niya. Ewan ko ba, nagmana ako sa aking papa na eye bagin. Kaya yung ate ko eye bagin din. Pare-pares kami. After ko nga pala takpan yung aking eye bag, sinusunod ko na tong Maybelline na matte foundation. Ayan, nilalagyan ko na siya. Kasi ayoko yung masyadong malagkit sa mukha. Gusto ko yung oilihin kasi yung mukha ko eh. Kaya gusto ko yung natatakpan yung oil, yung hindi ba lalabas sa mga pores mo. Pores! Ayan, takpan natin ang ating airport. Landingan yan. Huwag na kayong mga alam ng lapad ng noo. Dahil yan ang aking pinagmamalaki. Malaki at malapad. Okay, lalagyan lang natin ang ating mukha para tayo ay maging fresh. Fresh! Kala mo naman talaga. Ayan. Natuto lang naman ako mag-ayos-ayos ng sarili ko dahil nung elementary ako, nabuli-buli ako. Ewan ko ba, nung bata ako, halapitin talaga ako ng mga taong nangbubuli. Kaya, yung mama ko, lagi kong pinapasama sa school para bantayan ako at bantayan yung mga nangbubuli sa akin. Kamusta ka na kaya sila ngayon, ano? Pero may isang nangbubuli sa akin na nakita ko siya sa Facebook. Tapos, tinignan ko siya, inad ko siya, para makita niya, ito na, ang yung binubuli dati, buka ng shit ka. Kung ganon. Napakita ko na nga pala sa inyo to dati, yung nag-vlog ako, yung matte na BYS na pang eyeshadow siya pero ginagawa ko siyang pang kilay. Pinabasa ko yung color block niya and then yun yung nilalagay ko sa kilay. Ewan ko ba't nasanay ako ng ganun pero doon ako mas komportable na gawin yung kilay ko. Ayan, balik na tayo dun sa nambubuli sa akin. Ewan ko bakit ako yung trip na trip niyang bulihin. Visit siya. Charik. Nakakainis siya. Wait lang ha, magkikilay lang ako kasi baka lumagpas-lagpas ang ating kilay bago tayo magkwento, okay? Ayan, i-brush muna natin siya bago natin lagyan ng kilay. Alam niyo naman, baka naman may gustong magkilay sa akin dyan. Okay lang kahit magpas-lagpas. Charing! Ayan. I-brush natin siya. Yan na yun. Jace. Next natin is yung kanan. Dito ko nahihirapan sa kanan kasi parang hindi ko siya nakikita. Yan. Dulo-dulo talaga yung inuuna ko. Gitna hanggang padulo. O, diba? Hindi siya pantay, Jace. May lang naman tong makeup ko. Pang sa akin lang naman to. Pero kung ayaw nyo, don't, Jace. Yan. At kaya pag nagme-makeup tayo, no? Nakanganga. Maipapantay ba ng pagnanga mo ang pag-makeup? Maipapantay ba yung makeup mo ang pagnanga mo? Yan. Ayoko kasi rin ng masyadong makapal yung makeup. Kaya yung sa eyeshadow ko, ginagawa ko lang violet kapag ka violet. Ginagawa ko lang siyang orange kapag ka pumapasok ako kasi baka naman sabihin ng office nito, ala, kasi OA. Ganon. Baka naman kasi kahit sa opisina ay mabuli tayo, ibis na tayo ang nambubuli. Charis. Ayan. O diba? Gusto ko yung pagka magpapakilay ako. Gusto ko magpa 3D. 3D ba tawag doon? Gusto ko magpa ganon. Yung ganyan lang, yung parang, ganyan lang. Parang pagising mo, ganda namang kilay mo, te. Ganon. Pagkalalabas ka, yung baklang kalaro ng anak mo,
te, ang ganda naman ng kilay mo. Ganon. Ayan. Tapos i-brush lang natin siya. Ayan. Alam niyo ba na hindi ako talaga marunong magkilay sa ibang tao? Ewan ko ba? Bakit ganon? Kaya sasanayin natin. Pagkalaki ng anak ko, papracticein natin yan. Ayan, may kilay na tayo. Mukha na tayong malapating. Di pa rin tayo mga tao. Ayan. Babalik tayo dun sa nambubuli sa akin. Ayan. Dito naman tayo sa binili ko sa Watson's, itong Sakura. Ayan. Ayan siya. Kita niyo ba? Parang kala mo talaga vlogger oh. Ito yung madalas kong ginagamit kapag papasok ako. Ito. Kasi may glitters na din siya. Ayan. Kamay lang yung ginagamit ko kasi wala akong pang brush. Hindi pa ako sanay sa brush Kaya ayan, yan lang yung ginagamit ko. May glitters na yan, napakaganda nito. Tsaka ang tagal niya sa mukha. Tagal niya sa ano mo. Ayan, kita niyo ba yan? Ganyan lang siya. Nilalagay ko lang siya ng ganyan. Para hindi naman gaano. Ano yung lipstick na gamit? Lip tint na gamit ko is yung binili ko sa office mate ko before. Ang tagal niya. Kahit na hindi siya natatanggal. Kahit na kumain ka ng oil. Maganda siya. Tsaka yung parang sa supplier na inaano niya. Parang doon din ako nakakuha sa pinagbilihan niya. Parehas lang parehas lang yung aking ginagamit na lip tint na binibenta. Kaya nagustuhan ko rin talaga. Kasi yun yung gamit ko. Tsaka subok ko na din. Kaya maganda siya. Kaya masasabi ko na maganda talaga. Ayan. Okay na yan ang ating eyeshadow. Ganyan lang naman ako mag-makeup. Ganyan lang. Yun na nga yung sinasabi ko nang bubuli sa akin. Kasi nung elementary ako, Section 3 ako. Di ba dati pag Section 2, 1, 2, 3, parang medyo matalino ka pa nun kasi kapanahunan mo, mga palaban pa. Pero ngayon kasi parang yung ibang section halo-halo na, parang wala na din sa yung nila. Parang okay lang, parang mix na. Nandun yung matalino, nandun yung medyo marunong, ganon. Tapos, nung kapanahunan ko, Section 3 ako. Tapos ito, parang nagdesisyon ang principal at ang mga teachers na maglilipat na nga ng mga estudyante na lilipat sa Section 2. So ako naman ito, si Kabugera. So, imbierno na lilipat ng Section 2 kasi nga sa Section 2 madaming matalino. Kaya di mo alam kung hanggang saan yung talino mo doon. Tapos ayun namin, nakita akong, kala mo naman, kagwapuhan na lalaki. Pagka niya sa akin, may kasama kasi kami na lawayin siya. May classmate kami na lawayin. Tapos, yung laway niya, ginaganon niya. Basta may kakilala din ako na nagaganon, pero yung classmate ko, may kilala din ako na nagaganon na ginaganon niya, tapos nilalagay niya sa kamay niya. Nanirisip niya ata yung na gano'n. Siguro kapag ka nagaganon siya, nawawala yung stress niya. Kaso, ang baho talaga. Kaya siguro, katabi ko siya, medyo chubby-chubby siya, hindi naman mataba, chubby-chubby siya, tapos nagaganon siya. Okay, nakilala ko siya, Section 2, ganito, ganyan. Tapos, yung lalaking sinasabi ko na nambubuli, ayoko siya i-mention kasi nagigigil pa rin ako sa kanya. Nandun siya, tapos yung katabi ko siya, tapos yung katabi ko yung naglalaway. Hindi siya naglalaway, pero ginaganon niya yung laway niya, tapos ginaganon niya. Dito lang hindi naman sa paa. Kasi kakilala ko sa paa. Kasi, pero yung classmate ko na yun, sa kamay lang. Tapos yun, nakahiligan niya yun. Habang tumatagal, bumabaho. As in, mabaho talaga siya. Tapos, itong katabi ko na bully, na sira ulo, nakala mong pogi. Akala niya, ako yung nangangamoy. May naaamoy nga ako doon sa kabila ng classmate ko din. Tapos, pinagkalat niya na ako daw yung yung amoy laway. Amoy laway. Yan, parang narinig ko sa mga classmate ko, si Gasherin. Ganyan siya. Tapos, itong mga classmate ko, syempre, mga imbierna, may pogi pa naman, na-crush ko, pero ako. Tapos, yan na. Okay na. Isang araw, parang narinig ko na baho niya, wag tayo tatabi dyan. Sabi niya gano'n. Wag tayo tatabi dyan. Tapos biglang bigla ba naman sinabi sa akin, bigla sinabi sa akin na, wag daw ako makikipagkaibigan sa kanila kasi nga, ewan ko bakit may ganung isip, no? Bakit may mga ganung tao na, ang akala mo, edukado. Yung parang, bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Bakit ako yung pinagbibintangan mo na amoy laway? Tapos ayun na, edi syempre nawalan ako ng confidential. Nawalan ako ng sa sarili ko na bakit ako yung pinagbibintangan nila na amoy laway. Siguro dahil doon, simula noon, grade 1 ako noon grade 1. Simula noon, pinatawag ko mama ko, nagpapahatid ako sa araw-araw. Basta, yung mama ko lang yung naging kakampi ko nung time na yun. Kaya siguro naiiyak ako.
Ayan, nilitas ko ulit yung makeup ko kasi natanggal. Iyakin yan. Eh di, ayun na nga. Pinatawag ko mama ko. Sabi ko, ma, samahan mo ako kasi nga, basta gusto ko lang, gusto ko lang magkasama kasi nga. Bata pa ako nun ha, parang grade 1 lang ata ako nun. Naalala ko pa rin siya hanggang ngayon. Grade 1 lang ako nun, tapos sabi ko sa mama, ma, hatid mo ko kasi may nangaaway sa akin sa school. Parang kasi pag nabully ka, feeling mo, nag-iisa ka lang. Tapos, lahat sila kaaway mo. Hindi naman sa inaaway mo, pero lahat sila may galit sa'yo. Ganon yung feeling na nabubuli. Kaya yung mga nabubuli dyan, wag na. Kasi hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan. Hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga binubuli nyo. Lalo na kung wala naman silang mapagsasabihan ng iniisip nila. Kaya ngayon, talagang hindi ko alam, pero naging strong talaga ako kasi nga, sabi ko nung paglaki ko, hindi talaga ako magpapabuli. Ako ang mambubuli. Pero the way na hindi naman ma-hurt yung bully ba na, yung asar-asar lang na close mo pa rin yung tao na yun, ganun. Hindi naman tulad ng bubuli ka pero ginawa mo ng kakampi lahat para lang mabuli ka. Dapat hindi ganun kasi madaming taong malaki ang pinagdadaanan. Tapos ikaw, na wala namang ambag sa taong yun. Tapos ikaw pa yung may karapatan na yung feeling mo, ang laki ng ambag mo sa mundo para mambuli. Ganun. Kaya may mga taong nang nagpapakamatay, di ba? Kaya may mga taong ang hina ng loob lang dahil sa inyo. Ganun. Wait nga lang, kasi may kumakatok sa pintuan. Si Kali ata. Ha? Hi, you're here? Ha? Asa si Mami at Daddy? Where's Daddy? Hi, Kali! Hi! Hi, Hi! Kali Bear! Hi! Ano ka ba? Autistic ka ba? Hi, Kali! Oh, hi! Hi sa camera! Hi! Hello! Hi! Ay, naku, nangi-istorbo. Kali! Yan! Malambing tong asa na to eh. Malambing to eh. Pag nandito nga si Ket, laging nasa tabi niya to. Diyos ko. Laging nagpapaganyan siya. Babay na. Punta na ikaw kay Mami at Daddy. Punta na ikaw. Babay na. Bye-bye. Punta na ikaw kay Mami at Daddy. Ayun na nga, diba? Ang dami kong kwento. Ayan, magka-eyeliner para naman mabuhay-buhay ang aking mata. At ang laki kasi ng mata ko, kaya gusto kong magpa-incheck. Ayan, lalagyan lang natin yan sa dulo. Ayan. Actually, hindi ko siya gamay kapag camera yung gamit ko. Ayan, pero bahala na. Ayan. Bahala na kung hindi magpapantay. Ayan. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang yung gawa ko kapag dito lang naman ako sa bahay kaya wait lang ha, papantayin ko lang. Dito lang ako sanay kapag camera ang aking gamit. Kaya, pantayin natin siya. Ayan! Okay na siya para sa akin. At huwag na tayo mag-inarte dahil wala naman tayong pupuntahan. Talaga nag-makeup lang tayo. At may maikwento na lang din. Ayan, ito nga pala yung gamit ko. Ang tagal lang nitong Opuo Shade 02. Niregalat po sa akin ng ate ko. 2022 pa. Kita nyo naman, ang tagal maubos, diba? Sa susunod, bibili na ako nito kasi malapit na siyang maubos. Kasi hindi talaga ako bumibili ng makeup hanggat hindi na umubos. Gusto ko gamit na gamit. Tsaka, hindi kasi ako maano pagka sa sarili ko. Hindi ako magastos. Pag sa sarili ko, sa pagkain, oo, magastos talaga tayo kasi kaya nga ganito yung katawan natin. Ito pala yung sinasabi ko na ganito din yung sa binabenta ko. Ganito rin siya. Candy ang kanyang shade. Para siyang red lang. Ayan. Ginaganyan ko lang siya kasi ewan ko kung bakit hindi ako sanay sa lipstick. Laging lip tint ang gamit ko or baka hindi lang ako sanay kasi nga yung tint ko dumitikit yung lipstick. Ewan ko kung bakit. Pero ganun ang aking ayun, ganda. Kahit nabagsak siya, buo pa din. O, diba? Kahit nabagsak, buo pa din. Ito, the best talaga to. Ito naman, yung makeup na binigay ng ate ko, hindi pa siya nagagamit, kaya hindi ko pa siya nabubuksan. Nakasara pa siya. As in, wala pang bawas. Kaya thank you sa ate ko nagbigay. Kaya ito nga pala yung ginagamit ko na orange. Pero hindi siya yung ginamit ko ngayon kasi yung isang pang Korean yung ginamit ko. Maglalagay lang tayo ng highlighter. Ito nga pala, ang aking ginagamit. Panggaya lang siya. Panggaya lang. Highlight lang na kaunti.
para pagka gumanon, kitang-kita ang iyong kintab. Kaya, pero minsan parang ito na yung ginagawa ko, para mag-glitters. Para makintad na makintad ka. Ganyan lang naman yung makeup ko ganyan lang naman yung makeup ko kapag pumapasok. Tapos, nagpapatuyo ako ng hair kasi kapag kababiyahe, ang hirap bumiyahe ng basa ang buhok. Tapos, babayahe ka ng nagwe-wave na siya kasi higa ka sa bus. Kaganyan ka, nakahiga ka. Tapos, syempre, malulukot yung dito mo. Kaya, nagpapatuyo talaga ako ng hair. Ayan, mabalik na tayo sa nangbubuli sa akin. Yan na nga yung sabi kong nangbubuli sa akin. Patuyuin ko na binuksan ko na electric fan. Kasi sabi ko nangbubuli sa akin, pagpunta ni mama sa school, pupunta ni mama sa school, kinausap niya yung classmate ko na yun, yung lalaki na, si mama kasi kapag ako mausap, mahinahon naman yan. Talaga kakausapin niya kasi syempre, as anak na din, para kausapin niya na mahinahon, para sabihin na, bumuawayin siya, sure, ganyan, sabi ni mama. Narinig ko sila. Kasi di yun, after kausapin ni mama, parang okay na yung yung okay na sa akin yung lalaking yun. Pero, still, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Kasi siya yung dahilan, grade 1 pa lang ako, siya yung dahilan kung bakit nawalan ako ng confidence sa sarili ko. And then, ito na, high school naman. High school naman, okay maganda yung samahan namin ng high school. Tapos, sophomore ako noon sa sa akin, edi may mga kaibigan ako, mga kaibigan ko, sila Abby, sila hindi ko matandaan yung iba, pero may kaibigan ako na si Abigail, hanggang ngayon friend ko pa rin naman siya sa Facebook. Tapos yun, siya yung nagpakilala sa akin sa friends niya. Tapos may isa siyang kaibigan doon na parang bully din katulad nung elementary ako. Ito naman kasi high school ako, sophomore, so second year high school ako niyan. Sophomore, pag sophomore, di ba color yellow, ganyan. Naka-PE uniform kami ng Lagro High School ako noon. Tapos ayan, PE na kasi magmamape na namin yun parang PE na. Tapos biglang ko may narinig, amoy niyo to, ganyan, amoy niyo to daw. Parang ako ata yung neto, ganyan. Pero, sa ko naman, wala naman ako, hindi naman ako amoy niyo to. Bakit ako yung parang sa akin mo sinisisi? Baka sarili mo yung naaamoy mo, ganon. Ewan ko, parang siguro, isa na naman sa buhay ko ang darating na mambubuli na naman, ganon. Kaya, ayun, after nun, parang nilalayuan na ako ng mga friends ko, ng mga pinakilala sa akin ni Abigail. Tapos ito si Abigail, parang feeling ko hindi na din, ewan ko kung natatandaan niya pa, pero feeling ko hindi na rin siya sumasama sa akin, ganyan. Kaya may isang group of friends na pinakilala din ako sa friends niya. Okay naman, doon ko na mas na-enjoy yung high school. Kaya, masasabi ko na sa buhay, talaga, may mga darating na kaibigan, pero hindi sila mag-i-stay sa'yo. May masasabi pa rin. Yan. Ganon, ayun lang. Kaya advice ko lang sa mga kabataan na bago nyo asarin yung mga classmate nyo, dapat isipin nyo muna yung nararamdaman niya. Paano kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, di ba? Parang, ang ingay ni Kali. Si Kali nandito na naman, wait lang. Ay, ikaw? May isang ako. Okay ka ba? Ayun, yun lang naman, para sa mga estudyante or mga bago na kaibigan, isipin nyo muna yung sasabihin nyo, isipin nyo muna yung aasarin nyo sa mga taong pagsasabihan nyo. Yun lang naman, pero kasi isipin nyo muna yung nararamdaman niya, yung mararamdaman niya, maging advance na lang tayo. Yun lang, kasi ako na-experience ko na mabuli, naalala ko pa nga, after ko mabuli, sa school na Lagro, merong gang na may nag-aaya doon na, sali ka sa ganito, ganyan, sali ka sa mga fraternity. Syempre, nasa sa'yo naman yun kung sasali ka, pero kasi syempre, inaisip ko na pag sumali ako sa ganyan, baka mapatrouble lang ako. Kaya yung mga taong nambubuli, isipin mo na nila kung ano yung nasa utak ng di ba? Hindi mo naman naiisip pero maging advance ka. Kaya parang wag mo na lang gawin. Wag mo na lang patuloy na hulihin yung taong yun. Kasi hindi mo alam kung ano yung nararamdaman niya. Paano kung binuli mo siya tapos naisip niya na sali ako sa fraternity. Although hindi naman natin alam kung goods ba yun or bad kasi wala naman tayo sa sitwasyon na yun. Pero kasi hindi natin alam. Baka kasi, di ba may mga nababalitaan naman tayo na nagpapakamatay, ganyan. Kaya huwag na lang natin pagpatuloy yung ugali na yan na mambuli tayo. Yun lang naman, kasi na-experience ko din yan, na mabuli, di ba, ulit-ulit. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan. After nga nun, yung lalaki na yun, inad ko siya. Tapos, siguro, para sa kanya, wala lang yung ginawa niya sa akin. Kaya, siya sa akin, nag-message siya sa akin, oh my gosh, Mali, ganyan, kamusta, ganyan. Wow, close tayo, ganon. Parang inano ko lang na ipakita sa kanya na ako na nga pala yung binuli mo nung elementary tayo. Kasi yung pangalawang nabully sa akin ng high school, hindi ko na siya makita. Basta Kurt ata ang pangalan niya. Yun. Sophomore kami nung high school. Kurt ang pangalan niya, and then nasa group of friends siya nila Abby. So ako humiwalay, pumunta na ako sa mga friends ko na sila Mika,
na hindi ko na din sila makontak ngayon. Kaya yung mga friends ko ngayon, kaya talagang iniingatan ko na kahit anong may mga times na hindi kayo nag-uusap pero andun pa din yung pag-keep nyo sa sarili nyo, na sa isa't isa, pag-keep nyo sa pagiging mag-friends nyo, ganyan. Kaya tayo sa buhay kaya dapat hindi tayo hindi tayo manlamang ng kapwa. Yun lang naman. Huwag tayo manglamang ng kapwa kasi baka sa susunod kailanganin din natin sila na hindi natin alam na kailangan pala natin sila, na yung taong yun, bakit natin ginanon, di ba? Kaya hindi natin masasabi yung buhay. Kaya maging lang tayo, maging pantay lang ba, na kung hindi ka mabait, so magpakabuti ka. Yun lang. Kasi ang dami kong na-experience na ganun, na wag tayong manglamang ng kapwa. Although nandun na tayo sa pambubuli, pero pambubuli pa din ang panglalamang, di ba? Yun lang. Thank you for watching. Hi mga mihing. Bye-bye. Sa pangapala, sa pambubuli na yan, o kaya panlalamang ng kapwa na yan, madaming epekto yan sa isang tao. Kaya, tigilan na natin, ha? Yung bisyo na yan. Kaya kayong mga estudyante kayo, pahalagahan nyo kung sino yung nandyan. Kaya, pahalagahan nyo din yung mga taong nagpapahalaga sa inyo, lalo na yung mga magulang nyo, na patuloy na nagpapaaral sa inyo. Yan lang. Happy recognition and graduation para sa inyo. Bye!